Good day everyone, I am Sabina Vergara and I will be discussing about the types of needs analysis. So, meron tayong tinatawag na organization analysis. Organization analysis aims to identify where training should be focused within an organization and what factors may affect the success of the training. So, ibig sabihin, ang layunin ng pagsusuri sa organization ay tukoy kung saan dapat ituon ang training sa loob ng isang organization at kung anong mga salik ang maaaring makaapekto sa tagumpay ng training na iyon. So, meron tayong tatlong pangunahin na paano suriin ang organization analysis. Una is organization goals. So, kung say organization goals is ito yung kasama dito yung pagsusuri ng panandalian at pangmatagalan ng mga layunin ng isang organization. Halimbawa, kung ang layunin ng isang company ay palawakin ang kanilang negosyo sa ibang bansa, ang training ay dapat tumuon sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa wika at kultura doon ng mga empleyado. Second one is personal inventories. So, we will say personal inventories is ito yung data mula sa system ng information ng human resources ay ginagamit upang maunawaan ang paggalaw ng mga empleyado. Halimbawa, kung ang isang company ay nagkakaroon ng mataas na turnover rate sa isang particular na department, so ang training ay dapat tumuon sa pagpapabuti ng moral at pagpapanatili ng mga empleyado doon sa department na iyon. So, the last one is climate and efficiency indices. So, ito yung pangkalahatang kapaligiran sa trabaho ng company at kung gaano kahusay ang pagganap ng mga empleyado. Halimbawa, kung ang isang company ay nakakaranas ng mababang activity sa isang particular na department, so ang training ay dapat tumuon sa pagpapabuti ng mga kasanayan at process ng mga empleyado doon sa department na iyon. So, there are three factors to consider before choosing training. Una is meron tayong tinatawag na support, manager, and peers. So, dito is ito yung mga positive sa loobin ng mga manager at katrabaho para matagumpayan yung mga training. So, kabilang dito yung mga kanilang mga kahandaan na makilahok, suportahan ang mga training at magbigay ng mga oportunidad para ma-apply ng mga training kanilang mga bagong experience doon sa trabaho na iyan. An example, sa isang company ng department ay sa isang company ay yung mga manager is maglaan sila ng oras upang magturo doon sa mga bagong empleyado kung paano gamitin yung mga makina. So, suportado rin sila ng kanilang mga katrabaho sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang mga katanungan at pagtulong sa kanila na maging comfortable sa kanilang mga bagong tungkulin doon sa loob ng company. The second one is company strategy. So, napakahalaga na matiyak na ang training is naaayon sa pangkalahatang diskarte at budget ng isang company. So, kailangang maglaan ang company na sapat na resources sa pag-training na sumasaklaw sa mga nauugnay na paksa at tinitiyak na ang mga empleyado ay nakakatanggap na sapat na training. Halimbawa, upang mapabuti ang service sa customer, is magsagawa ang isang company ng telecommunication ng isang malawakang pag-training sa kanilang mga customer service representatives. So, nilaan nila ang kinakailangang budget doon sa mga material sa pag-training ng mga eksperto. So, the last one is training resources. So, Mobile Training Resources is ito yung organisasyon na dapat magkaroon ng kinakailangang budget, hindi lamang budget, oras at kalubhasang upang maisagawa ang training ng mabisa. Halimbawa,
ako ang isang company ng technology is naglaan ng 3 araw, no, para sa isang hands-on training sa kanilang mga software developers. So, maglaan din sila ng mga eksperto sa larangan at mga modern na kagamitan upang matiyak ang mga kalidad ng isang training. Person analysis. So, ang person analysis is nakakatulong ito upang matukoy kung sino-sino ang mga individual na nangangailangan ng training at kung ano ang training nga ba ang angkop na solusyon doon sa kanilang problema. So, the following could help determine the need for training as the likeliest solution to a perform problem. So, ito yung mga severe performance problem with high cost, lack of essential skills, and ineffective previous training, incorrect use of training materials, clear expectation and no equipment issues, and costly alternative solution, and andito na din yung dissatisfactional with compensation. So, ito na yung hindi sila nasiyahan sa kanilang mga nare-receive na compensation or yung mga sahod na galing sa isang company. The last one is work or task analysis. So, nilalayan na, we will say work or task analysis is ito yung nilalayan ng pagsusuri, ng gawain na matukoy kung ano ang dapat ituro sa training upang matiyak na maisagawa ang mga empleyado ang kanilang mga trabaho ng kasiyasiya or mabuti. So, meron tayong dalawang pamaraan, meron tayong tinatawag na work-oriented. So, we'll say work-oriented as ito yung nakatuon sa pagtukoy ng mga pag-uugali at kakayahan na kinakailangan upang maisagawa ang mga gawain. Kapag naman sinabi nating task-oriented, as ito yung nakatuon sa mga tiyak na gawain at hakbang nakasangkot sa pagkumpleto ng isang gawain. So, ito ay lalong pakipakinabang sa pagtukoy ng mga layunin ng training para sa pagbuo ng curriculum at pagsusuri ng isang programa. And that's all. Thank you.